do this 7 mindset at magbabago ang takbo ng love life mo bilang babae. Yan. Well, ito mga utol, may isi-share lang ako sa inyo, no? Kasi mostly sa mga kababaihan ay pumapasok lang sa isang relasyon pero hindi nila alam kung ano ang dapat or nararapat na gagawin. Hindi nila alam kung paano magtrato sa isang lalaki, kung ano yung tamang pagtrato. Kasi nagmamatter din talaga yung treatment na yung magiging cause and effect pala kung minsan kung hindi ninyo alam ay magiging mas worst or magiging sablay. Okay? So ito ngayon, bibigyan ko kayo ng mentalidad or mindset na kung minsan talaga is yung prinsipyo or mindset din ng mga kababaihan ay mali eh. Kaya ito ngayon, na kailangan is magkaroon ka ng mindset na ganito. Para maisalba mo rin yung love life mo. At saka para magbago din yung pananaw mo sa larangan ng pag-iibigan. Okay? So ito ngayon, huwag na nating papatagalin pa na yung una sa lahat is huwag mag-expect ng sobra. Yes, napaka-importante po nito utol na kapag pumasok ka po sa isang relasyon ay huwag ka talagang mag-expect sa partner mo ng sobra-sobra. Kasi kung minsan is dahil lang din sa pananalita ng isang lalaki, syempre, gagawin talaga ng lalaki na magpapakitang gilas. So ngayon, aasahan mo ito. Mag-e-expect ka ng sobra na buong akala mo is magagawa niya talaga, may bibigay niya lahat-lahat, or baka maiahon ka ng lalaking ito. So ngayon, dahil sa mataas na expectations, is someday, ang magiging resulta ay kung hindi niya pala ito mabibigay, ay madidismaya ka lang. Pero ito ngayon, dahil nga sa mataas yung expectations mo rin sa partner or sa lalaki na ito, ay mas lalo mo pa siyang mapipressure. So ngayon, once na mapipressure na yung isang lalaki utol, is ito na po yung magiging dahilan kung bakit mas lalo na siya or magdahan-dahan na siya na aatras sa'yo. Okay? So yun po, tandaan mo yan. Okay? So yun, and then ito, yung pangalawa natin is hayaan ang lalaki mag-initiate. Okay? Yes, dapat is meron kang mindset na ganito. Na dapat talaga ay hayaan mo yung lalaki na mag-initiate palagi. Sa lahat ng aspeto utol. Hindi yung palagi mo siyang pangungunahan. Kasi once na masasanay at saka masasanay ka na ikaw na ito yung palaging mangunguna, ay masasanay at saka masasanay na rin yung partner mo na kailangan niyang maghintay dahil pinapangunahan mo na palagi eh. Na kung napapansin ninyo no, sa umpisa pa lang na nanliligaw pa lang yung isang lalaki is palagi siyang nag-e-initiate. Siya ito yung palaging nangunguna. Pero eventually, once na ikaw na rin itong nangunguna ng padahan-dahan ng pakonti-konti is, di ba? Kung napapansin ninyo, sa kinatagalan is parang ikaw na lang din lagi itong nangunguna. Na parang hindi na siya nangunguna. Na parang hindi na siya nag-e-initiate. So kailangan utol ay i-maintain mo yung level na yun. Na siya dapat ito pa rin yung mangunguna or mag-e-initiate sa relationship ninyo. Okay? So dapat may mindset kang ganyan. And then yung pangatlo natin is depende palagi sa pagmamahal niya. Yes, dapat ganito nga talaga yung mindset mo. Na ikaw po ay dapat didepende ka lang sa pagmamahal ng partner mo na lalaki. Kasi karamihan din na mindset or mentalidad ng mga kababaihan ay dumedepende sa dahil mahal pa nila yung tao or yung lalaki. Kung ganito ka utol ay hindi ka makakatakas or talagang sadyang mabubulagang ka sa partner mo. Yes, kahit ano pa yung gagawin na pasakit na pinapadama sa'yo ng partner mo ay hindi mo siya iiwan. Hindi ka makakaatras or hindi ka lalayo sa taong yan. Dahil nga sa dumidepende ka na dahil mahal mo pa yung tao na ito. Huwag kang ganun. Okay, mali po yan utol. Once na pumasok ka sa isang relasyon, dapat dumidepende ka palagi sa pagmamahal ng partner mo. Diyan ka lagi mag-base.
Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is do something new gradually. Okay, ito ha, mostly din sa mga kababaihan talaga, yung mentalidad na ibuhos lagi sa lalaki na ito or sa partner yung pagmamahal. Yung tipong palagi mo siyang papaulanan. Okay, yung tipong parang instead na kaya mong gawin sa isang taon, ng padahan-dahan, is kung minsan ginagawa kasi ng babae ng sa isang or sa loob ng isang araw lang. Halimbawa na lang, yes na sa pagbibigay sa kanya, papakainin sa labas, bibigyan ng regalo, okay, or gagawin lahat ng kagustuhan ng isang lalaki. So once na maggagawa mo ito ng puro kompleto, ng buong buo, na halos ginagawa mo na lahat-lahat sa loob ng isang araw, is kinabukasan utol ay wala ka nang maibubuga. So hahantong po ito na mas madaling maboard yung isang lalaki sa'yo. Compare natin sa kung may gagawin ka man sa ngayon, halimbawa sa isang araw, sa ngayon is papakainin mo lang muna siya. Okay? And then after next week or after a week is yun na may ibibigay ka na namang regalo. Kung yun ang mga nasa isipan mo kung may ibibigay ka palagi. So, if I were you, mas mainam po na wag itodo-todo sa loob ng isang araw. Dapat, kung may ibibigay ka man na bago, na may ibibigay ka man para ma-excite yung partner mo is dapat padahan-dahan. Okay? Kung pwede lang is sa ngayon and then after a month is ganun na naman, may bagong pakulo ka na naman or may bagong pasabog ka na naman. So mas okay po yun kaysa buuhin mo na sa loob ng isang araw. Okay? Tandaan mo na mas madaling maboring yung isang lalaki utol kung ganyan ka. So yun. And then ito yung panglima natin is huwag gawin ang lahat-lahat. Okay? Yun na nga, kakabanggit ko lang na kailangan talaga utol ay magiging balance ka lang or neutral lang. Huwag sobra-sobra na yung tipong parang gagawin mo yung lahat-lahat. Kasi ito talaga yung mindset din ng karamihan ng mga kababaihan na once na pumasok ako sa isang relasyon is gagawin ko talaga yung lahat-lahat para sa kanya. Okay? Ibibigay ko lahat-lahat, itudo-todo ko. Oh no! Okay, so ito ngayon, in return, is mag-e-expect ka na akala mo ay gagawin niya rin lahat-lahat. Yung pala, yung magiging cause and effect or yung magiging resulta is mas lalo lang magiging batugan, tamad, or mang-aabuso yung partner mo. Kasi parang tinuturo mo na rin sa kanya na wag na siyang kumilos kasi nandiyan ka na eh. And tatatak talaga sa isipan ng partner mo na lalaki na, uy, kikilos pa ba ako? Babanat pa ba ako ng buto kung siya mismo ay ginagawa niya na rin para sa amin? Yes, so ganun po. Dapat may mentalidad ka talaga na wag mong gawin lahat-lahat. Balance lang utol. So yun. And then ito yung pang-anim natin is huwag higitan ang pagmamahal niya. Huwag mo talagang higitan yung pagmamahal ng lalaki. Dapat utol is mas lamang palagi yung pagmamahal ng lalaki sa'yo. Kumbaga pa, don't do more if he is doing less. Kapag napapansin mo na parang matamlay siya, na parang hindi na e-excite, is huwag mong agawin. Yung tipong ikaw ngayon ito yung magbibida-bida, na ikaw ngayon ito yung maglilid. Naku po. Kailangan is, gano'n na nga, kagaya kanina is, dumipende ka lang sa pagmamahal niya. Huwag mong idepende sa dahil mahal mo yung tao. So yun. And then ito yung pang-pito natin is, kailangan merong ka ring mentalidad or mindset na ganito. Na dapat talaga ay second priority mo lang siya. Na in the first place, wala kang ibang magiging first priority dito kundi yung sarili mo. Yung bawat gawain mo. Okay? Kundi yung para talaga sa buhay mo. Kasi hindi natin masasabi utol kung hanggang kailan yung relationship ninyo. Maybe someday is iiwan ka ng lalaking yan. Maybe someday is aayawan ka ng lalaking yan. Or maybe someday is bigla na lang mag-iiba. Okay? Yung takbo ng isipan niya. So ngayon, kung siya yung first priority mo, is talagang uuwi kang luhaan. Mas lalo kang masasaktan. Pero kung second priority mo lang siya, na mas inuuna mo pa rin yung sarili mo, is talagang hindi ka madadapa. Kasi always mong ini-establish yung sarili mo eh. Always mong inuuna. Always mong inaangat. Always mo talaga ini-improve yung sarili mo. So kapag ganyan, kahit magloko man siya, kahit aayawan ka man niya, is lagi kang handa kasi palagi ka naman talagang ready. Palagi mo kasing inuuna yung sarili mo.
So always po yan, second priority mo lang yung partner mo. Okay? So yun ang po mga utol yung 7 mindset natin na kailangan is meron ka talagang ganitong mentalidad na sigurado mag-iiba yung takbo ng love life mo. Ha? So yun lang po, maraming salamat, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. And sa mga gusto pang manood ng mga latest or updated Payo videos natin, dito lang po yan sa ating YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko alam kung